kwentong inyong maririnig ngayon ay hango sa mga tunay na kwentong katatakutan. White Lady sa Balete. Tahimik ang gabi sa Quezon City. Yung tipong kahit ang hangin parang nagdadalawang isip na gumalaw. Bandang 12:00 na ng hating gabi nang dumaan ako sa lugar na matagal ko nang iniiwasan. Ang kalsadang may lumang puno ng balete. Hindi ko alam kung bakit ako napadaan doon. Siguro dahil sa shortcut. Siguro dahil sa pagmamadali. O siguro, tinatawag na ako. Matagal ko nang naririnig ang kwento tungkol sa lugar na iyon. Sabi nila, may nagpapakita raw na babae. Nakaputi, mahaba ang buhok, at hindi mo raw dapat siyang tinititigan, lalo na kung nasa ilalim ka ng balete. Nang gabing iyon, ako lang ang tao sa kalsada. Walang dumadaang sasakyan. Walang ilaw kundi ang mahihinang streetlight na parang anumang oras ay papatayin. At habang naglalakad ako, napansin kong parang may mali. Hindi ko marinig ang sarili kong mga yapak. Parang lumulutang ako sa katahimikan. Parang ang buong paligid nakatingin sa akin. Huminto ako at doon ko siya nakita. Sa di kalayuan, sa ilalim ng napakalaking balete, may isang babaeng nakatayo. Hindi siya gumagalaw, hindi rin siya tumitingin sa akin. Nakatagilid lang siya, parang may hinihintay. Napalunok ako. Huwag mong papansinin. Yan ang sabi sa mga kwento. Kaya pilit kong iniiwasan ang tingin ko habang naglalakad. Pero alam mo yung pakiramdam na kahit hindi ka tumitingin, ramdam mong tinititigan ka. Ganun. Habang papalapit ako, lalo kong nararamdaman ang lamig. Hindi normal na lamig. Hindi hangin. Hindi panahon. Parang lamig na nanggagaling sa loob ng buto mo. At doon, bigla kong narinig. Mahinang boses. Tulong. Napahunto ako. Hindi ko alam kung saan nanggaling, pero malinaw. Boses ng babae. Mahina, pagod, at parang nasasaktan. Tulong! Napalunok ulit ako. Alam kong mali. Alam kong hindi ko dapat pinapansin. Pero may parte sa akin na nagsasabing, paano kung totoo? Paano kung may taong nangangailangan? Dahan-dahan akong napatingin at doon ko siya nakita ng malinaw. Mahaba ang buhok niya. Basang-basa, parang bagong ahon sa ulan o sa dugo. Nakatayo siya sa ilalim ng balete, nakasuot ng puting damit na hindi naganap na puti. May mga mancha, madilim. Hindi ko makita ang mukha niya. Nakatakip ng buhok, pero alam kong nakatingin siya sa akin. Miss, okay lang po ba kayo? Mahina akong tanong. Hindi siya sumagot, pero unti-unti siyang gumalaw. Isang hakbang papunta sa akin. Huminto ako. Hindi ko alam kung lalapit ba ako o tatakbo. At doon ko napansin, hindi normal ang lakad niya. Ang paa niya, baliktad. Bigla akong kinabahan. Nanlalamig ang buong kong katawan. Parang may sumigaw sa isip ko. Tumakbo ka na! Pero hindi ako makagalaw. Tulong! Mas malinaw na ngayon ang boses. Mas malapit. Mas malamig. Unti-unti niyang inangat ang ulo niya. At doon ko nakita. Wala siyang mukha. Hindi literal na wala. Pero parang tinanggal ang lahat ng dapat nandoon. Ang mata, itim, walang puti, walang buhay. Ang bibig, nakanganga, pero walang tunog na lumalabas. At bigla,
Numiti siya. Isang ngiting hindi kayang gawin ng tao. Mas malapad, mas pilit, mas mali. At sa isang iglap, nasa harapan ko na siya. Hindi ko na maalala kung paano siya nakalapit. Hindi ko nakita ang pagtakbo. Hindi ko narinig ang yapak. Basta, nandun na siya. Napaatras ako, pero hindi sapat. Inabot niya ang kamay ko. Yelo ang lamig. Hindi lang lamig, patay. At doon siya sumilita. Bakit mo ako iniwan? Napakunot ang noo ko. Hindi ko siya kilala. Hindi ko siya nakita kahit kailan. Pero sa paraan niyang pagsasalita, parang matagal na niyang hinahanap. Hindi kita kilala. Tumahimik siya. At biglang, nag-iba ang mukha niya. Unti-unting nagkaroon ng hugis, ng detalye, ng alaala. At doon ako kinilabot dahil ang mukhang unti-unting lumilitaw sa harapan ko ay mukhang kilala ko. Mukha ng babaeng matagal ko nang pilit kinakalimutan. At bago pa ako makasigaw, bumulong siya. Naalala mo na ba? Biglang nagdilim ang paningin ko. May mga alaala na hindi nawawala kahit pilitin mong ibaon. At may mga kasalanan na hindi kailanman nakakalimot. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nawalan ng malay. Pero nang magising ako, nasa ilalim pa rin ako ng balete. Madilim. Mas madilim kaysa kanina. Parang wala ng buwan. Parang wala ng langit. Nakaupo ako sa lupa. Basa, malamig, at may amoy ng lumang lupa at nabubulok na kahoy. Dahan-dahan akong tumayo. Nanginginig ang tuhod ko. Hindi ko maalala kung paano ako napunta doon. Hindi ko maalala kung paano ako bumagsak. Pero may isang bagay na malinaw sa isip ko. Yung mukha niya. Hindi ko siya kilala. Pero kilala ko siya. Yung pakiramdam na parang matagal mo nang tinatakasan. Pero sa wakas, nahuli ka na. Napatingin ako sa paligid. Tahimik pa rin. Pero may kakaiba. Ang mga puno, parang mas malapit. Parang unti-unti akong kinukulong. Huminga ako ng malalim. Kailangan ko nang umalis. Isang hakbang. 2. 3. Pero habang naglalakad ako palayo, may naririnig akong tunog. Tap. Huminto ako. Tap. Parang may sumusunod. Mabagal. Eksakto sa bawat hakbang ko. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino. Pero lumingon pa rin ako. Wala. Walang tao. Walang babae. Walang kahit ano. Pero nang bumalik ang tingin ko sa harap, nandun siya. Nakatayo sa mismong daan ko. Hindi ko siya nakitang lumapit. Hindi ko narinig ang galaw niya. Pero nandun na siya. Mas malinaw na ngayon ang mukha niya. Mas buo. Mas pamilyar. At doon ko napansin ang detalye. May sugat siya sa noo. Dugo. Natuyo niya. May galos sa leeg. At ang damit niya, parang galing sa isang aksidente. Bigla akong kinabahan. Hindi pwede. May pumasok na alaala. Isang kalsada. Isang gabi. Umuulan. At ako, nagmamaneho. Napahawak ako sa ulo ko. Hindi totoo. Pero hindi ako pinakakawalan ng alaala. Mas lumilinaw. Mas bumabalik. Nasa loob ako ng kotse. Pagod. Antok. At nagmamadali. Hindi ko napansin yung babaeng tumatawid. Isang iglap. Isang sigaw. Isang malakas na impact. At kakahimikan. Bigla akong napaupo sa lupa. Hindi ko sinasadya. Umangat ang tingin ko. At nandun siya. Mas malapit. Nakatingin sa akin. Hindi na siya mukhang multo lang. Mukha na siyang alaala.
Isang bagay na tinakasan ko. Tinakbuhan mo ako. Mahinang sabi. Pero parang sumabog sa buong paligid ang boses niya. Iniwan mo ako sa gitna ng kalsada. Nanlalamig ang katawan ko. Walang tumulong. Unti-unti siyang lumapit. Hindi na ako makagalaw. Walang huminto. Nasa harapan ko na siya. Dahil umalis ka. Tumulo ang luha ko. Hindi ko kaya. Natakot ako. Tahimik siya. At sa unang pagkakataon, nawala ang ngiti niya. Napalitan ng isang bagay na mas nakakatakot. Lungkot. Alam mo ba kung gaano ako katagal naghintay? Hindi ako makasagot. Dito lang ako. Tumingin siya sa paligid. Sa balete. Sa dilim. Sa lugar na huli kitang nakita. Humigpit ang dibdib ko. Bawat gabi, unti-unti siyang yumuko palapit sa akin. Hinahanap kita. Ramdam ko ang malamig niyang hininga. Hanggang sa bumalik ka. Napapikit ako. Patawad. Isang salitang huli na. Tahimik. Walang hangin. Walang tunog. At pagkatapos, narinig ko siyang tumawa. Mahina. Pero hindi na iyon malungkot. Ibang klase na. Mas malalim. Mas madilim. Mas masama. Patawad. Dahan-dahan siyang umatras. At doon ko napansin, hindi lang siya ang nandoon. Sa hilikod ng mga puno, may mga animo. Mga hugis tao. Nakatingin. Hindi gumagalaw. Pero ramdam mong nakamasid. Hindi sapat ang patawad. Mahinang sabi. At unti-unti niyang itinaas ang kamay niya. Itinuro ako. At ngayon, ang mga animong sa likod niya, gumalaw. Hindi ka na aalis. Biglang namatay ang ilaw ng mga street lights. At tuluyan ng lumunok ang dilim ang paligid. May mga lugar na ayaw kang paalisin. At kapag pinilit mong umalis, lalo ka lang nilang hinihila pabalik. Ganun ang pakiramdam ko sa balete. Pagkamatay ng ilaw, wala nang natira kundi dilim. Hindi yung simpleng dilim na kaya mong masanay, kundi yung dilim na parang may laman. Parang may gumagalaw, parang may humihinga. At sa gitna nun, ako. Huminga ako ng mabilis. Hindi pwedeng dito ako matatapos. Bigla akong tumakbo. Hindi ko na inisip kung saan. Basta palayo. Palayo sa kanya, palayo sa mga anino. Pero habang tumatakbo ako, napansin kong hindi nagbabago ang paligid. Pareho pa rin ang mga puno, pareho pa rin ang kalsada. Parang umiikot lang ako. Hindi totoo to, hindi totoo to. Mas binilisan ko. Hanggang sa may nabangga ako. Isang katawan. Napaatras ako at doon ko nakita isang lalaki. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada. Hindi gumagalaw, hindi kumukurap. Maputla, mata niya, nakabukas pero walang laman. Kuya? Walang sagot. At doon ko napansin, basag ang ulo niya, parang nabangga, parang tinamaan ng sasakyan. Bigla akong napaatras. Isa pa, sa gilid ng kalsada, isang babae. Nakaupo, yakap ang tuhod, umiiyak, pero walang tunog. Tahimik ang iyak niya, at nang tumingin siya sa akin, wala siyang mukha. Napaatras ako. Isa pa, isa pa. Unti-unti silang lumilitaw sa ilalim ng mga puno, sa gilid ng kalsada, sa likod ko, sa harap ko. Lahat sila nakatingin. Lahat sila may parehong itsura. Nasagasaan, nasaktan, iniwan. Nanlalamig ang katawan ko. Hindi lang siya ang nandito. Hindi lang siya ang naghihintay. Lahat sila. Lahat ng hindi tinulungan. Lahat ng tinakbuhan. Lahat ng naiwan. Bigla akong nakarinig ng yapak. Sa likod ko.
Mabagal. Tap, tap, tap. Hindi ko kailangang lumingon. Alam ko kung sino iyon. Hindi ka makakatakas. Boses niya. Malapit. Masyadong malapit. Tumakbo ulit ako, pero hindi na ako nag-iisa. May mga kamay na humahawak sa akin. Sa braso, sa damit, sa likod. Malamig. Basang-basa. Pinipigilan nila ako. Tulungan mo kami. Mahinang bulong. Bakit mo kami iniwan? Mas marami. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Paulit-ulit. Napahiyaw ako. Hindi ko kayo kilala. At doon, biglang tumahimik ang lahat. Isang iglap. Walang tunog. Walang galaw. At sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang sarili kong boses. Pero hindi ako ang nagsasalita. Hindi ko kayo kilala. Ulit. Mas mabagal. Mas malamig. Hindi ko kayo kilala. Unti-unti akong napalingon at doon ko nakita ang White Lady. Nakatayo sa gitna ng kalsada pero hindi na siya nag-iisa. Katabi niya, ako. Isang bersyon ko. Maputla, walang emosyon, nakatingin sa akin at inuulit ang sinabi ko, hindi ko kayo kilala. Nanlaki ang mata ko. Hindi ako yan. Ngumiti ang White Lady. At ngayon, hinawakan niya ang balikat ng kopya ko. Ikaw naman. Unti-unti lumapit ang ako na iyon. Pareho kami ng mukha, pareho ng katawan, pero wala siyang buhay. At nang huminto siya sa harapan ko, bumulong siya. Palitan kita. Bigla akong nahilo, parang may humihigop sa akin, parang may kumukuha ng katawan ko. Hindi ako makahinga, hindi ako makasigaw. At sa huling sandali, nakita ko ang sarili ko, nakatayo, ngumiti at tumalikod habang ako unti-unti nilalamon ng dilim. May mga bagay na hindi mo agad mapapansin, lalo na kung ikaw mismo ang nagbago. Nagising ako sa gitna ng kalsada. Umuulan. Mahina. Parang may nililinis. Dahan-dahan akong tumayo. Mabigat ang katawan ko. Parang hindi akin. Napatingin ako sa paligid. Balete Drive. Tahimik. Walang anino. Walang multo. Walang babae. Parang normal ulit ang lahat. Huminga ako ng malalim. Panaginip lang. Gusto kong paniwalaan. Kailangan kong paniwalaan. Naglakad ako palabas ng kalsada. At sa bawat hakbang, may pakiramdam na may mali. Hindi sa paligid, kundi sa akin. May kakaibang lamig sa balat ko. May bigat sa likod ko. At higit sa lahat, may pakiramdam na parang may nawawala. May bahagi sa akin na hindi ko na mahanap. Pagdating ko sa maliwanag na bahagi ng kalsada, may dumaan na sasakyan. Isang taxi. Huminto sa harap ko. Sir, sakay po. Napatingin ako sa driver. Normal. Walang kakaiba. Sumakay ako. Habang umaandar ang taxi, napatingin ako sa salamin. At doon ko nakita ang sarili ko. Pero may kakaiba. Mas maputla. Mas tahimik. Parang hindi ako. Okay lang po ba kayo, sir? Tanong ng driver. Tumanggo ako. Pagod lang. Pero hindi yun ang totoo. Hindi pagod ang nararamdaman ko, kundi walang laman. Habang papalayo kami sa balete, napansin kong unti-unting nawawala ang pakiramdam sa mga kamay ko.
Parang hindi ko sila kontrolado. Sinubukan kong igalaw ang daliri ko. Mabagal. Parang may delay. Parang may ibang gumagamit. Nanlaki ang mata ko. Kuya, bilisan mo! Pero habang nagsasalita ako, may narinig akong isa pang boses. Kasabay ng boses ko. Pareho. Pero hindi ako. Kuya, bilisan mo! Nahawak ako sa lalamunan ko. Anong... Biglang nag-static ang radyo. At mula doon, may narinig akong pamilyar na boses. Mahina. Malamig. Nandito ka na ulit. Napatingin ako sa rearview mirror at doon ko siya nakita. Nasa likod ko, ang white lady. Nakaupo. Tahimik. Nakangiti. Pero hindi na siya nakatingin sa akin. Nakatitig siya sa driver. At doon ko napansin, ang driver hindi gumagalaw, hindi kumukurap. Parang patay. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Kuya! Walang sagot. At unti-unti, napalingon siya. Hindi sa daan, kundi sa akin. At doon ko nakita, wala siyang mata. Walang laman ang mukha niya. At mula sa bibig niya, luhabas ang boses na hindi kanya. Isa na naman. Biglang bumukas ang mga pinto ng taxi. Pero hindi kami huminto. Umuusad pa rin. Mas mabilis. Mas madilim ang daan. At sa labas, nakita ko ulit ang balete. Pero hindi na ito yung dati. Mas malaki. Mas buhay. Parang humihinga. At sa ilalim nito, nakatayo sila. Lahat sila. Yung mga nakita ko kanina. At sa gitna nila, ako. Yung totoong ako. Nakatingin sa sasakyan. Kumikilos ang labi niya. At kahit hindi ko marinig, alam ko ang sinasabi niya. Tulungan mo ako. Nanlaki ang mata ko. Hindi! Hindi pwede! Pero ngumiti ang white lady. At ngayon, lumapit siya sa tenga ko. Alam mo na ang pakiramdam. Malamig ang boses niya. Ang maiwan. Biglang tumigil ang sasakyan. Isang iglap. Tahimik. Walang ulan. Walang hangin. At nang kumurap ako, nasa loob na ako ulit ng balete. Nakatayo. Hindi makagalaw. Hindi makasigaw. Kasama nila. Isa na ako sa kanila. At sa malayo, may narinig akong paparating na sasakyan. May bagong ilaw na sumisilip sa dilim. May bagong tao. At sa unang pagkakataon, gumalaw ang labi ko. Mahina. Puno ng lungkot. Puno ng galit. Tulong! At doon ko naintindihan. Hindi natatapos ang kwento sa balete. Paulit-ulit lang itong nangyayari. At sa bawat gabing may dadaan, may isa na namang maiiwan. Ito ang Miss Liz Creepy Stories. Matulog ka na kung kaya mo. At kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na totoong kwentong katatakutan.